Pagkain para sa may sakit sa kidney. Ano-ano ba ang dapat kainin? Malaki ang papel na ginagampanan ng bato sa ating katawan, kaya mahalaga na malaman ang mga pagkain para sa may sakit sa kidney. Dahil ang ilang mga pagkain ay pwedeng mag-boost ng paggana ng ating mga bato, habang ang ibang pagkain naman ay maaring maging dahilan ng stress at pagkasira ng kidney. Ang pagkakaroon ng sakit sa bato ay isang karaniwang problema ng 10% populasyon sa mundo. Mahalaga ang pangangalaga sa ating kidney dahil sinasala nito ang waste products na mula sa dugo at inilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Dagdag pa rito, ang ating mga bato ang responsable para sa pagbabalanse ng fluid at electrolyte levels. Kaugnay ng mga ito, makikita natin ang kahalagahan ng mga pagkain sa mga may sakit sa kidney para maiwasan ang anumang mas malalang komplikasyon at kondisyon. So narito ang mga pagkain na makabubuti para sa mga may sakit sa kidney. Una, red bell peppers. Ang red bell pepper ay mababa sa potassium at isang pampalasa. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit swak itong kasama sa kidney diet. Ang red bell pepper ay mayaman sa vitamin C at vitamin E, pati na rin vitamin B6, folic acid at fiber. Ito rin ay mayaman sa lycopene, isang uri ng antioxidant na pumoprotekta laban sa pagkakaroon ng cancer. Sunod, cabbage. Ang cabbage o repolyo ay mayaman sa phytochemicals na isang uri ng chemical compound mula sa mga prutas at gulay na pinipigilan ang mga free radicals bago pa ito makapaminsala sa loob ng ating katawan. Ang mga uri ng phytochemicals ay kilala rin na panlaban sa cancer at tumutulong sa iyong vascular health. Maliban sa pagkakaroon nito ng vitamin K, vitamin C at fiber, ang cabbage ay may taglay rin na vitamin B6 at folic acid. Mababa ang potassium content nito at mura mo lang mabibili kaya swak sa kidney diet mo. Sunod, cauliflower. Ang cauliflower ay mayaman rin sa vitamin C at may taglay na folate at fiber. Siksik rin ito sa tinatawag na indoles, glucosinolates at thiocyanates, mga uri ng compounds na tumutulong sa liver na tunawin ang mga toxic substance na maaaring makasira sa cell membranes at DNA. Kung dialysis patient ka, pwede mo siyang ipare sa pasta o kaya gawing mashed cauliflower kapalit ng mashed potato. Sunod, ang garlic. Ang garlic o bawang ay tumutulong para iwasan ang pamumuo ng plaque o tartar sa ngipin. Pinababa rin ito ang cholesterol level at nilalabanan ang inflammation. Sunod, ang onions. Ang onion o sibuyas ay may taglay na sulfur compound na siya ring nagbibigay ng maanghang na amoy nito. Pero maliban sa nakakapagpaiyak ito, ang sibuyas ay mayaman din sa flavonoids, lalo na yung quercetin na isang uri ng antioxidant na nakakapagpababa ng heart disease at mabagsik na panlaban sa anumang uri ng cancer. Ang sibuyas rin ay mababa sa potassium at mayaman rin sa chromium na isang uri ng mineral na tumutulong sa carbohydrate, fat at protein metabolism ng katawan. Ang sunod, ang apple. Ang apple o mansanas ay kilalang nakakapagpababa ng kolesterol, panlaban sa constipation, pangontra sa heart disease, at nakakapagpababa sa chance ng pagkakaroon ng cancer. Mayaman ito sa fiber at inflammatory compounds, kaya totoo ang kasabihang, an apple a day keeps the doctor away. Isang magandang bagay para sa may kidney disease na pabalik-balik na sa doktor. Sunog, cranberries. Ang cranberry ay kilala naman na panlaban sa bladder infections dahil pinipigilan nito ang pagdikit ng mga bakterya sa bladder walls. Sa parehong paraan, din ito ang tiyan natin laban sa mga bakterya na pinagmulan ng ulcer sa pamamagitan ng pagpoprotekta sa gastrointestinal tract. Ang cranberries ay nakitaan rin ng kakayahang magprotekta laban sa pagkakaroon ng cancer at heart diseases. Sunod, ang blueberries. Ang blueberries ay may taglay na mataas na antioxidant phytonutrients na tinatawag
Anthocyanidins na siya ring nagbibigay sa kanila ng natural blue color at nag-uumapaw sa natural compounds na nagpapababa ng inflammation. Ang blueberries ay mayaman sa vitamin C, manganese na isang uri ng compound na nagpapalakas ng buto at fiber. Nakakatulong rin itong protektahan ang utak laban sa anumang epekto na dala ng pagtanda. Ang sunod, ang raspberries. Ang raspberry ay mga phytonutrient na ellagic acid na tumutulong tunawin ang free radical sa ating katawan at maiwasan ang cell damage. May taglay din itong flavonoids na anthocyanin, isang uri ng antioxidant na nagbibigay sa kanila ng pulang kulay. Mayaman rin ito sa manganese, vitamin C, fiber at folate na isang uri ng B vitamin. Ang raspberry ay may kakayahan din na pigilan ang pagtubo ng cancer cells at pamumuo ng tumor. Sunod, ang strawberries. Ang strawberries ay mayroong taglay na dalawang uri ng phenols, ang anthocyanins at ellagitannins. Ang anthocyanins ang nagbibigay ng pulang kulay ng strawberry at isang malakas na uri ng antioxidant na tumutulong protektahan ang body cell structures at iwasan ang anumang oxidative damage. Ang strawberry ay mayaman din sa vitamin C, manganese at fiber. Kilala ito at nakakatulong para protektahan ang puso, panlaban sa cancer at mayaman sa iba't ibang anti-inflammatory components. Sunod, cherries. Ang cherries ay kilalang nakakapagpababa ng inflammation kapag kakain ka nito araw-araw. Mayaman din ito sa antioxidants at phytochemicals na pumoprotekta sa puso. Sunod, ang grapes, red grapes. Ang red grapes ay may taglay na ilang uri ng flavonoids na responsable sa pagbibigay dito ng mapulang balat. Ang flavonoids na ito ay tumutulong sa pagprotekta sa puso para labanan ang oxidation at pigilan ang pamumuo ng dugo o blood clot. Ang resveratrol na isang uri ng flavonoid na matatagpuan sa red grapes ay tumutulong sa produksyon ng nitric oxide para ma-relax ang muscle cells sa daluyan ng dugo o blood vessels para mapabilis ang daloy ng dugo. Ang mga flavonoids na to ay nakakatulong rin para pigilan ang pagkakaroon ng cancer at iwasan ang inflammations. Sunod, ang egg whites. Ang egg white o puti ng itlog ay purong protina at nagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng protein na may kasamang essential amino acids. Para sa kidney diet, ang egg white ay nagbibigay ng protina pero may kunting phosphorus lang kung ikumpara sa protina na galing sa egg yolk at karne. Ang sunod, ang isda. Ang isda ay nagbibigay ng high quality protein at naglalaman ng anti-inflammatory fats na tinatawag na omega-3, isang uri ng healthy fats na makukuha sa pagkain ng isda na tumutulong para labanan ang anumang sakit tulad ng heart disease at cancer. Ang omega-3 din ay tumutulong pababain ang low density lipoprotein o LDL cholesterol na isang uri ng bad cholesterol at pinapataas ang high density lipoprotein o HDL cholesterol na isa namang uri ng good cholesterol. Ang mga isda na pinakamayaman sa omega-3 ay ang albacore tuna, herring, mackerel, rainbow, trouts at salmon. Ang sunod ay ang olive oil. Ang olive oil ay may taglay na oleic acid, isang uri ng anti-inflammatory fatty acid. Ang monosaturated fat sa olive oil ay pumoprotekta laban sa oxidation. Ang olive oil ay mayaman rin sa polyphenols at antioxidant compounds na tumutulong pigilan ang inflammation at oxidation. Sa isang pag-aaral na isinasagawa, ang isang population na madalas gumamit ng olive oil ay may mababang bilang lang
ng mga kaso ng heart disease at cancer. Ang sunod ay ang skinless chicken. Kailangang limitahan ng isang may kidney diseases ang pagkain ng protina, pero ang katamtamang bilang ng protina ay kailangan din ng katawan. Ang skinless chicken breast ay mababang amount ng sodium, potassium at phosphorus kung ikukumpara sa manok na may balat. Siguraduhin lang ang paggamit ng fresh chicken. Ang sunod ay ang radish. Ang radish ay mababa sa potassium at phosphorus pero mataas sa iba pang mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan. Ito ay may taglay na vitamin C, isang antioxidant na nakakatulong magpababa ng chance ng pagkakaroon ng heart disease at katarata. Ang sunod na pagkain na makakabuti para sa may sakit sa kidney ay ang turnips. Ang turnips ay kidney-friendly at mabisang pamalit sa mga gulay na may mataas na potassium tulad ng patatas at winter squash. Ang root vegetable na to ay mayaman sa fiber, nutrients tulad ng vitamin C, vitamin B6, manganese at calcium. Sunod, ang pineapple. Maraming tropical fruits tulad ng saging, orange at kiwi ang matataas sa potassium. Buti na lang ang pinya ay mababa sa potassium kaya pwede sa may kidney problems. Ang pinya ay mayaman rin sa fiber, B vitamins, manganese at bromelain. Isang uri ng enzyme na nakakapagpababa ng inflammation. Bago mo simulan ang kidney diet mo, mas mainam na magpakonsulta muna sa doktor tungkol sa mga pagkaing nabanggit dito para mas magabayan ka ng tama. Lagi mo ring tatandaan na ang mga pagkaing ito ay masustansya at pwede kahit nino may sakit man o wala. So, yun po ang mga iba't ibang pagkain na makakabuti po para sa mga taong may sakit sa kidney. So, kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please paki-like, paki-share at paki-follow na rin. Thanks for watching. God bless po.